Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muli ang gumawa ng kwentong ito. Walang iba kundi si Heyo Montefalcon. Maraming salamat sa iyo, bro, sa pagbahagi ng iyong kwento. At papasalamatan ko rin ang aking mga aswang members. Walang iba kundi sina Genraps TV, Uminus Cookie, at kay Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yun lang po mga kapatid, at umpisahan na natin ang kwento. Habang naglalakad si Pepe sa loob ng kuweba at hawak ang nakasinding sulo ng apoy sa kaliwang kamay at palakol ng namayapa niyang ama sa kanang kamay, ang lupa ay wari na bibitak, kasabay ng unti-unting paglitaw ng mga bangkay na amaranhig. Isa-isa itong lumapit kay Pepe, habang si Pepe naman ay pinapalakol ang mga ito at ang iba'y hinahampas ng kanyang sulong may apoy. Lumayas kayo! Huwag niyo hadlangan ang aking pakay sa loob ng kuweba na ito! Sigaw ni Pepe. Bawat matamaan ng kanyang palakol na amaranhig ay nahahati ang katawan sa pira-piraso, at bawat madampian ng sulo ng apoy ay nasusunog. At sa katatakbo ni Pepe, narating niya ang pinakagitnang parte ng kuweba at agad niyang nakita ang nagliliwanag na kwintas na bertud ng paniki na nakadikit ang kalahati sa bato. Habang sa labas ng kuweba sa bahay ni Berto, muling sumalakay ang pangkat ng mga tiktik. Ngunit sa oras na ito, kasama na ang kanilang pinunong si Abner, ay kanilang inatake ang bahay ni Berto. Lumaban si Berto at si Utal sa mga tiktik. Ngunit sadyang napakaraming umaataking tiktik sa kanila. Habang nasa loob naman ng bahay si Luisa at nagtatago. Sugatan na si Berto at gamit nito ang kanyang bertud ng putik. Habang si Utal ay nakahandusay naman sa lupa at nanghihina na. Sa galit ni Abner dahil hindi niya nakikita ang kalaban, ay ginawa nitong pain ang anak nitong babae na si Luisa at pinasuko nito si Bertong Putik. Bertong Putik! Sumuko ka sa amin o papatayin namin ang anak mo! Ani Abner na nakatutok ang matatalas na kuko sa lieg ni Luisa. Inaakyat naman ni Pepe ang pader ng kuweba para kunin ang bertud ng paniki. Napakadilim ng pader ng kuweba dahil sa mga lumot na nakakapit dito. Hindi kaagad na akyat ni Pepe ang pader. Marami siyang pagsubok na pag-akyat na ginawa hanggang sa wakas naakyat na rin niya ang pader. At gamit ang kanyang palakol, tiniktik niya ang pinagkakapitan ng kwintas ng paniki. At ilang pukpok ng palakol ay tuluyan na niya itong naalis mula sa pinagkakapitan nitong bato. Bumaba na si Pepe at isinuot na sa kanyang leeg ang bertud ng paniki. May kakaibang lakas agad siyang nararamdaman. Maging ang marka na nasa kanyang batok ay nagliliwanag. Kanya ring naririnig maging ang patak ng tumutulong tubig sa loob ng kuweba. At nagmamadali na siyang lumabas ng kuweba kung saan nakalagay ang bertud ng paniki. Sa kanyang paglabas, ang mga amaranhig niyang nakasagupa kani-kanina lang ay naging mga puting kaluluwa na. Sila pala ang mga manggagamot na namayapa na
na sumumpang bantayan ang bertud ng paniki. Binabati ka namin, Pepe. Ngayon, talunin mo ang kampo ng dilim. Umaasa kami lahat sa iyo, bagong nagmamay-ari ng bertud ng paniki. Wika ng isa sa kanila. Salamat sa inyong lahat. Makakaasa kayong tatalunin ko sila. Ani Pepe. At tuluyan nang nakalabas si Pepe sa kuweba at may naririnig siyang sigaw. At ito'y pamilyar sa kanya ang boses na ito. Ama, huwag kang makinig sa kanya. Parang awa mo na. Huwag kang susuko. Tinig ni Luisa. Dahil mahal na mahal ni Berto ang kaisa-isa niyang anak na si Luisa, ay sumuko ito. Heto na! Pakiusap! Huwag niyong sasaktan ang aking anak! Lumuhod na si Berto. Magaling! Nahihibang natawa ni Abner. Parang asong ulol na umatake naman si Abner at kinagat nito ang lieg ni Berto. Pagkatapos makagat ni Abner si Berto, ay kinuha pa nito ang tangang bertud ng putik. Nagkikisay na bumagsak sa lupa si Berto. Saktong dating naman ni Pepe at inundayan agad ng palakul ang muka ni Abner. Hayop ka! Ito ang sayo! Nasugatan ni Pepe ang muka ni Abner at kitang-kita ni Luisa ang ginawa ni Pepe at nakita rin niyang hawak na nito ang bertud ng paniki. Hayop ka! Mamatay ka rin ikaw na tiktik! Dumating na ang tatapos sa inyong lahat! Sambit na pasigaw ni Pepe. Nagulat naman si Abner sa biglaang pag-atake ni Pepe at agad itong pinatakas ng kanyang mga alagad para magpagaling sa tinamo nitong sugat. Pinuno, tumakas na kayo. Kami na ang bahala dito. Sambit ng kanyang mga alagad na tiktik. Tumakas naman si Abner, tangay si Luisa. Susundan sana ito ni Pepe nang biglang humarang ang tauhan nitong mga tiktik. Kami ang harapin mo! Bagong tagapangalaga ng bertud na paniki! Sugod mga kasama! Isa-isang sumugod ang mga tiktik. Ngunit dahil ang pandinig at pakiramdam ni Pepe ay lumakas lalo dahil sa kapangyarihang taglay ng bertud ng paniki. Madali niyang naiilagan ang bawat kanilang pagsugod. Parang naririnig ni Pepe ang bawat gagawing aksyon ng mga tiktik. Isa-isang pinalakol ni Pepe ang mga katawan ng tiktik. Bumagsak lahat ng mga tiktik na nagtangkang labanan si Pepe at lahat sila ay nasunog at namatay. Walang tinira si Pepe sa mga tiktik at nang matapos na ang labanan, kanyang binalikan si Berto. Ngunit patay na ito. Pinuntahan naman niya si Utal. Buhay pa ito pero naghihingalo na. Utal, kaya mo yan kaibigan. Lumaban ka. Nandito na ako, si Pepe. Iligtas mo si Luisa. Ipangako mo. Nang hihinang sambit nito. Pangako, kaibigan ko. Magpahinga ka na. Tugon ni Pepe sa kanyang kaibigan na si Utal. Pagkabigkas ni Utal sa huling salita, ay agad itong binawian ng buhay. Sumapit ang umaga. Sabay inilibing ni Pepe si Berto at si Utal. Maya-maya'y
may isang matandang lalaki namang dumating at nagwika ito ng ganito kay Pepe. Amang, buti natagpuan ko na ang bagong itinakda. Matagal na kitang hinahanap. Ako nga pala si Peryo, ang dating may hawak ng bertud ng paniki. Ani nito. Iginagalak ko po kayong makilala. Dating may hawak ng bertud ng paniki. Ani Pepe. Alam kong nagkaharap na kayong dalawa ni Abner, ang bagong pinuno ng mga tiktik. Ngunit hindi mo basta-basta siya mapapatay. Kailangang maging isa kayong dalawa ng bertud ng paniki. Ani Tandang Peryong. Opo, nagharap na kaming dalawa at nakuha niya ang bertud ng putik ni Berto. Paano kaming magiging isa ng bertud ng paniki, Amang? Gusto ko sana mas lumakas pa para matalo ang kampon ng kadiliman. Tanong ni Pepe. Pumunta ka ulit sa kuweba at kausapin mo sa iyong isipan ang espiritu ng bertud ng paniki. Doon pa lang kayong dalawa magiging isa sa oras na maging sang-ayon ang isip at puso niyong dalawa. Ani Tandang Peryong. Habang sakutan ng mga tiktik, ay agad ginamot ng mangkukulam na si Felisa ang nasugatang mukha ni Abner. Ngunit naging marka na ang pilat na dulot ng palakol. Mukhang nagkaharap na kayong dalawa, Pinunong Abner, ng itinakda. Ang bagong magmamay-ari ng bertud ng paniki. Ani mangkukulam na si Felisa. Oo nga, at ang hayop na yon ang may gawa nitong pilat ko sa mukha. Sa susunod naming pagharap ay papatayin ko na siya. Galit na sambit ni Abner. Mamatay kayong lahat! Ililigtas ako ni Pepe laban sa inyong kampo ng kadiliman. Humanda kayo, bilang ng mga oras nyo. Pasigaw na sambit ni Luisa. Kung ganon, Pepe pala ang kanyang pangalan. Si Pepeng Paniki. Makikita natin kung sinong mas malakas sa aming dalawa babae. Nahihibang tawa ni Abner. Alam kasi niyang nasa kanya na ang bertud ng putik ni Berto na kanyang nakuha. Pumasok naman muli si Pepe sa kuweba at nagmeditasyon sa kanyang isipan. Agad niyang nakita ang espiritu ng paniki sa kanyang isipan. Espiritu ng paniki, humihingi ako sa iyo ng tulong para matalo natin silang lahat. Parang awa mo na, maging isa tayong dalawa sa puso at isipan. Ani Pepe sa kanyang isipan. Handa ka bang ipagkatiwala ng buong-buo ang iyong puso't isipan sa akin? Ani ng espiritu ng paniki. Kung yun ang paraan para maging isa tayong dalawa ay pumapayag na ako. Ani ni Pepe. At ang dating kwintas na birtud ng paniki ay tumato na sa leegan ni Pepe. Maging ang hugis nitong paniki ay tumatak na sa kanyang dibdib. Nakabukaka ang pakpak nito at nag-iinit dahil sa panibagong kapangyarihan nitong muling nabuksan. Muling nilisan ni Pepe ang naturang kuweba. Masaya siyang sinalubong ni Peryong na may kasama ng pangkat ng mga manggagamot na handang tumulong sa misyon ni Pepe. Pepe, sila nga pala ang mga dati kong kasamahang lumaban sa mga tiktik. Tutulungan kanilang labanan ang mga tiktik. Naway magtagumpay tayong lahat. Ani Peryo. Salamat mga kasama. Ngayon na ang huling laban nyo at ang laban ng bertud ng paniki. Ibuhos nyo na lahat ang makakaya nyo. Sigaw ni Pepe. Magkakaasa ka sa aming lahat, Pepe. Sigaw ng isa sa mga manggagamot. At kanila nang nilusob ang kuta ng mga tiktik. Sobrang daming tiktik ang nakaabang sa bukana pa lang ng kuta nito. Kami nang bahala sa kanilang lahat, Pepe. Pumasok ka na sa loob ng kanilang kuta at hanapin mo si Abner. Tugon ng matandang si Peryo. Muling nagharap-harap ang mga manggagamot laban sa mga tiktik.
Napasok naman ni Pepe ang loob ng kuweba at may nakita siyang babaeng nakayuko at umiiyak. Agad niya itong nilapitan at nagulat siyang ito si Luisa. Pepe, buti dumating ka. Takot na ako dito. Pwede ko bang makita ang bertud ng paniki mo? Wika ni Luisa kay Pepe. At may naamoy na kakaiba si Pepe kay Luisa na nasa harapan niya at agad niyang binunot ang kanyang palakol na nakasukbit sa kanyang baywang. Hindi ikaw si Luisa, alam ko. Huwag ka nang magpanggap. Agad umatras ang babaeng nagpapanggap na si Luisa at naging isang mangkukulam ito. Ito ang kanang kamay ni Abner na si Felisa. Mamatay ka! Pepe ang paniki! Sabay sunod-sunod nitong pagtira gamit ng kanyang walis tingting na may lumalabas na kapangyarihan. Ngunit naiilagan lang ito ni Pepe at agad niyang sinibak ang dibdib nitong mangkukulam na si Felisa. Heto ang sayo, Pilisang mangkukulam. Patawarin mo ako, Panginoong Abner. Hindi ko kayang kanyang lakas. Nangingisay nitong sabi. Agad itong naging abo at tinangay na ng hangin. Ngayon, magtutuos tayong dalawa, Abner. Humanda ka. Mamatay ka rin tulad ng mga kampon mo. At napasok na ni Pepe ang lugar ng kinaroroonan ni Abner. Nakita niya roon ang isang babaeng nakatalikod sa katawang nakaikis, ang katawan ni Luisa. Pepe, sa wakas, nandito ka na. Sigaw ni Luisa. Oo nga, Pepe. At dito ka na rin mamamatay. Mayabang nasambit ni Abner. Kanyang sinugod ang katawan ni Pepe gamit ang dila niyang parang espada sa talim. Ngunit naiilagan lang ito ni Pepe. Yan lang ba ang kaya mo? Ang ilagan ko lang ang bawat gagawin mong pag-atake sa akin? Ani Pepe. Masyado kang mayabang, Pepe. Heto kaya, magagawa mo pang ilagan? Ani Abner. Ginamit nito ang bertud ng putik na nakuha nito kay Berto. Agad nitong naging invisible at inaatake ang katawan ni Pepe. Suntok dito, sipa roon, at kalmot ang binibigay nito kay Pepe. Ano, Pepe? Kaya mo pa ba? Sugatan na si Pepe sa hindi makitang pag-atake ni Abner sa kanyang katawan. Sayang ka, Pepe. Sumalib ka na lang sa amin at pagharian natin ang sangkatauhan. Nahihibang nitong tawa. Habang umiiyak naman at nagpupumigla si Luisa habang nakatali sa katawang nakaekis. Labanan mo siya, Pepe. Ikaw lang ang pag-asang sangkatauhan na susugpo sa kanilang kampo ng kadiliman. Ani Luisa. Ang ginawa ni Pepe ay kinausap niya sa kanyang isipan ang espiritu ng paniki. Bertud ng paniki, anong kailangan kong gawin, kaibigan? Hindi ko makita ang ginagawa ng pag-atake sa akin. Tulungan mo akong makita ang kahinaan ng bertud ng putik. Tignan mo ang bakas ng paa niya at doon ang kanyang kahinaan. At napansin nga ni Pepe ang dugo na nasa talampakan ni Abner na may dugo kasisipa sa kanyang katawan. Kung kaya't agad niyang pinalakol ang katawan ni Abner. Walang hiya ka. Diyan ka lang pala nagtatago. Ito ang sayo. Tikman mo to! Papaano mo nalaman?
Tinig nitong unti-unting naglalaho. Dahil ang talampakan mo ay napuno ng aking dugo, kung kaya't agad kitang nakita. Sambit ni Pepe. At tuluyang naglaho ang katawan ni Abner. At agad namang inalis ni Pepe ang tali sa paa at kamay ni Luisa. At lumabas na silang dalawa. Nakita rin ni Pepe na natalo na rin ng mga manggagamot ang mga natitirang tiktik. Mabuhay si Pepe! Mabuhay! Sa wakas, matatahimik na tayong lahat. Wika ng isang manggagamot. Umuwi na ang lahat at masayang-masaya sila dahil natalo na nila ang mga kampon ng dilim. Hanggang may kampon ng kadiliman na gustong manggulo at maghasik ng takot sa kabayanan, ay asahan niyong si Pepeng Paniki ay handang muling lumaban. At dito nagtatapos ang kwento ni Pepe at ang bertud ng paniki. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa kwento ni Pepeng Paniki. At pinapasalamatan ko ulit ang gumawa ng kwentong ito. Walang iba kundi si Heyu Montifalco. Maraming salamat ulit sa iyo bro sa pagbahagi ng iyong kwento sa aking channel. Yun lamang po mga kapatid. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout ko muna ang lahat ng mga nag-comment sa part 1 ng kwentong ito. Walang iba kundi sina Linranga Vlog, Vincent Hakuso, Var TV, Aswang Stories, Leia Redobal, Charlene Gumansing from Oman, Miss Miyami Laurel, May Chillers Vlog, Doha Doha, Rosalinda Amor, Daigdig ng Sindak at Lagim, at kay Pahina ni Iralam Horror Story. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!